Thank you. Yan po ang presidente natin diyan sa Pinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang ating unang bahagi. Puso ko sa bayan ko. At sa susunod na bahagi ng ating palatuntunan, second segment ng ating Insights, ang inipong Binig ng Pilipino para sa Pilipino. paglilingkod sa bayan ng palatuntunan ito, Fun Saturday Live. Public service. Ang ating pakikipag-ugnayan sa sambayanang Pilipino. Ugnayan, pakinggan. Ito lamang yan sa ating Saturday program. Fun Saturday Live. At buksan natin ang ikalawang bahagi ng ating FSL, ang tinagurian nating Insights, ang ating Views in the News. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Agapay po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Love Radio para sa mga Pilipino. Well, kanina, naipaabot natin ang balita na may kaugnayan dito sa mga ginagawang hakbang ni Secretary of the Department of Public Works and Highways, Vince Dizon. Nitong nakalipas na ilang mga araw ay ang focus ng kanyang inspection upang makita personal ng kanyang sariling mga mata ang mga nagaganap, either progressively o kaya mayroong intention ng corruption sa mga pagawain ng Department of Public Works and Highways. At ako'y natutuwa personally sabagat naging focus ng kanyang atensyon nitong linggong itong nakalipas until the other day, ay ang kahabaan ng kalsada na tanging-tangi, nag-iisang kalsada na nag-uugnay ng malawakan from Ilocos Region hanggang sa Zamboanga City sa Mindanao. Ang tawag natin dito ay Maharlika Highway today, subalit ito ay nag-evolve sa iba't ibang mga pangalan, depende sa kung sino ang namahala sa gobyerno ng Pilipinas. Ako'y nagpapasalamat sabagat ito ang pinakang malaki na kalsada na nag-uugnay hindi lamang ng mga mamamayan from one place to the other or mga mamamayan ng iba't ibang sektor na dinaraanan ng kalsadang ito na Maharlika Highway. Hindi lamang tao, kundi lalo tigit ang kinabukasan ng bansa. Bakit? Sabagat ang kalsada po, kagaya ng pagtalakay natin noong nakalipas na Sabado, ang kalsada ang ugat ng buhay, parang sa tao, ang ugat ng buhay ng isang bansa na nagdadala ng sustansya, mga produkto, ekonomiya, kabuhayan, kalusugan sa isang bansa. Yan ang mga kalsada. Pinag-usapan natin yan, bagamat isang oras kulang sa atin noong Sabado na may paliwanag ng husto ang kahalagahan ng mga kalsada. So, as a continuation ng pagtalakay natin today, i-focus natin ang ating atensyon doon sa atensyon na nakuha rin ni Vince Dizon ng DPWH. Natuklasan niya, kung hindi man natuklasan ay napatunayan niya yung mga bulong-bulungan na may kaugnayan dito sa Maharlika Highway. Baka tayo po ay nalilito, ano ba itong Maharlika Highway? Noong araw, ang tawag riyan ay Pan-Philippine Highway. Yan ang unang-una na tawag natin riyan. Before that, ay iba pang mga pangalan ang naibansag riyan Pan-Philippine Highway nung panahon ng mga Amerikano. Bagaman ito ay hindi yung kasing haba ng konsepto nitong Maharlika Highway ngayon. Ang konsepto nitong Maharlika Highway ay nagsimula sa panahon ni Diosdado Macapagal, 1965, kung ako'y hindi nagkakamali. Last few months of Diosdado Macapagal.
Nagkaroon siya ng idea sa kanyang mga nakita dito sa Amerika na ang kalsada pala ang ugat na maaring magdaloy ng bukas o kinabukasan ng dugo ng isang bansa. So binuo niya itong tinatawag niya nung araw na ano bang pangalan ni Diosdado Macapagal nito? Pan-Philippine Highway. Pan-Philippine, siya pala ang nagsimula nito. Pan-Philippine Highway. During the American time, naisip niya rin ito ng mga Amerikano. Pero sabi ko na nga ay mga ugat-ugat lamang na mga putol-putol. At the time of Diosdado Macapagal, naisipan ito from Ilocos Region to Zamboanga City, tawagin natin itong isang kahabaan ng kalsada na ito na Pan-Philippine Highway. Kaya lamang, maiksi na yung panahon ni Diosdado Macapagal, hindi niya na isa katuparan. Pumasok 1965 si Ferdinand Marcos Sr. Binago niya ito, ginawa niya itong Maharlika Highway. Maharlika Highway. Dito binalangkas at isinakatuparan yung mga naunang balangkas ng Pan-Philippine Highway ni Diosdado Macapagal. Nabuo ang Maharlika Highway. Nagkaroon ng ugnayan yung mga kalsa-kalsada sa mga probinsya. Kaya lamang ito'y napabayaan. From 1965, ang sumunod na rehabilitation ito ay panahon na ni Fidel Ramos. Anong panahon si Fidel Ramos? 1997. 1997, Fidel Ramos. Sa haba ng panahon from 1965 to 97, 32 years, more or less, na napabayaan ang Maharlika Highway. Nagkaroon ng mga patsi-patsi noong panahon ni Fidel Ramos, and hanggang doon na lamang. Yung Maharlika Highway ay naging Philippine-Japanese Highway na. Philippine-Japanese Friendship Highway. Gawa ng iyong funding dito sa mga patsi-patsi noong panahon ni Mr. Fidel Ramos ay galing sa utang at subsidiya na binigay ng Japanese government. Kaya sa panahon ni Ramos, tinawag itong Philippine-Japanese Friendship Highway. So yun ang balik-tanaw natin paanong nangyari itong Pan-Philippine Highway na itong mga kapitbahay. Ang usapan natin ngayon ay isisentro natin dito sa Maharlika Highway kung tawagin na natin ngayon uli. Kung makikita ninyo sa ating title ng programa ngayong araw na ito, Facts about Maharlika Highway, the tattered, the neglected, and the shameful Maharlika Highway, and the overseer political dynasties. Bakit ganito ang title natin? Masyado namang nakababagbag ng damdamin, nakaririmarim sa pandinig eh. Tattered, neglected, and shameful ang Maharlika Highway. Kanina nabanggit ko, simula nang ito ay itinayo at binuo ni Marcos Sr., 1965, sinimula ng construction ito. Pag-uugbong-ugbong ng mga putol-putol na kalsata hanggang maiugpong ito at from Ilocandia hanggang doon sa Zamboanga City. Nang maiugpong ito, 1979 muli, 1997 na muli nung ito ay makalikot ng national government. Mahabang panahon. 1997, 1965. Gaano kahabang panahon yan? 32 years na hindi nakalikot. Nagkaroon ng mga patsi-patsi simula noong panahon ni Fidel Ramos hanggang ngayon. Sinubukan na buhayin uli ni Noy Aquino, pero patsi-patsi pa rin.
And so the other day, pumunta si Vince Dizon, sumakay ng bus, simula sa Maynila, pumunta ng hanggang dulo ng Luzon, hanggang Sursogon. Ito ngayon mga kababayan ko. Ang tanong natin, sabi ni Dizon nga anong sabi niya? Hindi pa man tayo nakalalayo pagpasok ng Camarines Sur, Andaya Highway, hindi pa man tayo nakababiyahe ng malayo-layo, masakit na ang balakang niya. Masakit na ang balakang, halos magkalasog-lasog na yung kanyang buto. Ganyan ang description of Vince Dizon sa grabing pagkawasak ng Pan-Philippine Highway, Maharlika Highway, Philippine-Japanese Friendship Highway. 3 pangalan na 4 na pangalan pa nga yan Nagkalasog-lasog yung buto ni Vince Dizon pagpasok ng Andaya Highway. Doon ko i-focus ang usapan natin mga kababayan ko. Kasi sabi ko na nga, Maharlika Highway, tattered, neglected, and shameful. Sa kamay ng overseer ng mga political dynasties. Siguro ang tanong natin, pare, mali ka naman yata National Highway ang Pan-Philippine Highway National Highway ang Maharlika Highway Anong koneksyon itong mga political dynasties na ito riyan? Wala naman, Fiorel Wala. Ang may responsibilidad niyan ang DPWH. That's correct. Yes, but no. Pag-usapan natin, bayan kong may nga minamahal. Kung talagang tutuusin, ang sole responsibility ng maintenance o kaya pagbuo, pagpalapad ng Maharlika Highway nasa kamay ng DPWH. That is true. It's undeniably correct. Pero ang mga congressmen natin, ang mga governors natin, especially kung sila ay may kapangyarihan ng dynastiya, malaki ang kanilang clout sa mga kalsada na ito na kagaya ng Maharlika Highway. It is true na ang Department of Public Works and Highways ang nagsasagawa ng kalsada. Physically, sila ang may responsibilidad sa mga kalsada na ito. Kaya nga ba't sa national budget natin may nakalaan na budget ang DPWH? Subalit, kung walang pera ang DPWH, hindi makagagalaw yan. Kaya nga sirat-sira itong mga ito Ang role ng mga congressmen at ng mga executives natin ay mas mahalaga pa kaysa sa operasyon ng DPWH. The DPWH is the implementing arm of the government upang maisakatuparan ang nais gawin ng national government sa magitan ng funding na binuo sa Kongreso at saka sa Senado. Ganyang kahalaga ang mga congressmen natin at mga senador natin. At sa implementasyon ng DPWH, ganyan din kahalaga ang role ng mga governors natin sa bansa. Kahit na anong klase ng paggawa ng Department of Public Works and Highways, nasa dikta ito ng pera sa kamay ng mga congressmen natin. Kaya nga ba't inaantay ko ngayon yung mga graft and corruption cases na isinasampa laban sa mga tauhan ng DPWH. Well and good, sabagat naandyan ang ghost projects, naandyan ang mga underrated, undergrade, undervalued, underquality na mga construction ng DPWH. Kaya lamang sabi nga ng mga palasak na kasabihan, it takes two to tango. Para sumayaw ka ng tango, kailangan dalawa kayo Ang una, Department of Public Works and Highways, at ang nagmamando ng sayaw,
ang mga nagprobiso ng pera sa DPWH. Kaya nga ba't inaantay ko riyan? Buti na lamang, meron na tayong mga Bong Revilla. Meron na tayong mga Saldico. Meron na tayong mga kung sino-sino pang mga nasa sangkot riyan. Kaya nga ba't ang sigaw ng taong bayan, bakit yung mga DPWH lang ang nandoon, mga contractors It takes two to tango. Congressmen, senador, governors. Baka makalimutan. Ito pong pagkakadawit nitong mga ito, sabi ko na nga, it takes two to tango. Yung corruption and concern ng mga congressmen. Hindi pwedeng trumabaho ang Department of Public Works kung walang funding ng congressmen at ng mga senador sa kanilang mga legislaturas. Pwede ba naman na mga anghel ang mga senador natin na ito, mga congressmen? Kung titingnan ninyong maigi, although ang DPWH ang gumagawa ng trabaho, ang pera nito, bagaman ito ay galing kay Juan de la Cruz, ang pera nito ay inilaan buhat sa mga kamay at utak nitong mga congressmen natin at mga senador. At sa panahon natin sa Pilipinas ngayon, undoubtedly, ang ating mga nasa legislative pinamumugaran ng mga korap. Hindi ko nila lahat. Puera de los buenos, sabi ng aking tatay. Hindi ko nila lahat. Pero pinamumugaran ng mga korap na mga public officials natin na malakas ang kalooban nila sa bakit sila ang nagmamando sa takbo ng politika ng bansa, sa bakit sila ay nabibilang sa mga political dynasties na hindi mabuwag-buwag sa kanilang pwesto sa bagat sila ay naka-embed, nakabauna sa kanilang mga lugar from since time immemorial, sabi ng mga kano. So sila ang nagdidikta ng standard, itong mga congressmen na ito. Sila ang mga nagdidikta kung saan dapat simula ng trabaho ng DPWH. Sila ang nagdidikta kung kanino na lugar dapat ibuhos ang ganitong uri ng semento. Sila ang nagdidikta ng bawat galaw sa Department of Public Works and Highways. Isang tawag ka lang riyan Ang ating elektroniko napakabilis, isang tawag ka riyan Mr. DPWH, dito ka gumawa. Mr. DPWH, ito ang dapat lang na mix clutter yan sapagat yung 25% ko baka mabawasan. Good example ng mga ganitong uri ng pagmamando. Well, kung titingnan ninyo yung reports ni Mr. Vince Dizon, ang sabi niya, from Manila, wala siyang kaproblema. Sakay ng bus, kasama ang mga media men, tumatakbo ang mga kamera, umaandar ang mga microphones, tumatakbo ang bus. Pagpasok ng Andaya Highway, ang Andaya Highway po ay bahagi, pinangalanan lang ito lokal, diversion road ito ng Pan-Philippine Highway o kaya ng Maharlika Highway. Medyo shortcut ang Andaya Highway pero bahagi pa rin ng Maharlika Highway ang Andaya Highway. Ito pong Andaya Highway in particular, pag-usapan natin ito. Pag ikaw ay pumasok na sa teritoryo ng Bicol, that is Camarines Sur, yung Maharlika Highway ay may dash ang pangalan nito. Maharlika Highway, Andaya Highway. Hindi yan ang original na daanan ng Maharlika Highway, medyo malayo-layo, pero shortcut itong Andaya Highway. Bahagi ng Maharlika. So from Laguna, pasok ka na ng Bicol. Anong sabi ni Andaya? Ni Vince Dizon, aray, 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 aray. Alam ko nang nasa Bicol na ako kung ganito ang klase ng kalsada na aray, 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 aray. Napanood natin yan. Pagpasok ng Camarines Sur. Ito pong
babanggitin ko ngayon, bagamat i-example ko lamang ang Camarines Sur. Ito ay ipatitiuna ko na. Ito ay hindi nag-iisang bagay na matatagpuan ninyo sa Camarines Sur. Matatagpuan ninyo ito sa maraming mga lugar sa bansa. Especially kung ang nagpapatakbo sa lugar na yan ay dinastiya. In fact, according to records, by the way, itong mga pinag-uusapan natin dito hindi ito hausyaw Pinagmamalaki kong sabihin sa inyo every now and then na lahat ng mga ito ay mga pananaliksik na ginagawa natin. Tumatawag tayo sa mga partner natin ditong mga dati na nating kaamistades na mga nasa research organizations. Nakikipag-ugnayan tayo sa ibang mga organisasyon na nagsasagawa ng research. Ang mga pinag-uusapan natin dito ay mga galing sa Ateneo Policy Center, for example. Database ito ng kanilang governmental leadership research program. Galing sa Philippine Center for Investigative Journalism. Ito mga data ito sa mga takbo ng mga politiko natin at mga projects dyan sa bansa. Philippine Statistic Authority ng gobyerno ng Pilipinas. Ang Commission on Elections. Ito yung mga data na may kaugnayan dito sa bawat mga elehidong opisyal ng ating gobyerno. Ang Council for Foreign Relations. Ito po may kaugnayan sa research work nila sa Philippine political dynasties. Council on Foreign Relations. And then, ang Platform X. Siya naman ang namamahala dito sa mga sentimiento ng taong bayan. So sa madalit sabi, dito lamang sa grupo na ito ng mga international research organizations, kumpleto na ang idea ko. Meron tayo ng public sentiment galing sa Platform X. Meron tayong political dynasties galing sa Council of Foreign Relations. Meron tayong view, kaalaman, data sa mga nahalal nating mga politiko galing sa Commission on Elections. And then yung poverty, kahirapan ng mga Pilipino dulot ng performance ng mga politiko natin at ng dynastiya sa bansa. Kinuha natin ito sa Philippine Statistics Authority. And then yung Philippine Center for Investigative Journalism, mga data ng mga tao na nagpapatakbo sa ating bansa. Sila po ang makakatulong natin sa issue na itong pag-uusapan natin ngayon. Mga bagay na kung meron mang kayong naralamang hindi natin nabanggit o mababanggit, dagdag natin. Ang pinag-uusapan natin ngayon, ang kawalan ng kagandahan ng development sa Maharlika Highway, the tattered, neglected, and shameful condition of Maharlika Highway because of the overseer political dynasties sa bansa. So sabi ko na nga, Bicol region tayo. Sa estadistika na nakuha natin sa Philippine Statistics Authority, ang mga probinsya, mga munisipyo, mga lungsod na pinatatakbo ng mga dynastiya sa bansa, sa loob ng Metro Manila, it's okay. Medyo malawak ang kaalaman ng mga tao sa Metro Manila. Hindi sila apektado ng mga wisik ng mga lagay ng mga politiko. Pero ang malubhang na apektuhan ng mga political dynasty sa bansa ay ang mga lugar sa Visayas and Mindanao, very especially. Mindanao. Bakit? Sabagat diyan na malagi na ang mga political dynasties diyan ever since ng panahon ng mga Amerikano, mga dato na yan, na hanggang ngayon sila ang nagpapatakbo ng kanilang mga probinsya o kaya mga munisipyo. Second, ang Visayas. Sa Luzon, marami rin. Baka ala tayong panahon kung babanggitin natin sa damakmak itong mga political dynasty sa Luzon. Asan ba yung aking mga listahan ng political dynasties? Galing ito sa investigative reports.
dynasties. Wag na, ang dami nito. Napakarami nito eh. Mga Marcoses, Dutertes, mga Singson, ang dami nito. Napakarami. Now, dito sa epekto nitong mga dynastiya na pag-uusapan natin ngayon. Sabi ko na nga, example natin sa Camarines Sur, o kaya sa Luzon. Alam natin, ayon sa estadistika, pinakang napabayaan, mga kalsada ang pinag-uusapan natin, sentro ito. Sabagat ito ang lifeblood, lifeline ng ekonomiya ng bansa. Ang pinakang worst na influensyado ng political dynasties, Mindanao. Second ang Visayas. And many in Luzon, outside of Metro Manila. So kung ang pag-uusapan natin ay itong Camarines Sur, we are not confined in the subject of Camarines Sur. Example lamang ito, sabagat ito ang identical, kaparehong mga nangyari sa ibang mga lugar. Bakit Camarines Sur? Sabagat sabi ko na nga, si Vince Dizon, sinabi niya pagpasok lang ng Andaya, grabe na, napabayaan na. Talagang napabayaan na ang Camarines Sur. Example ko na lamang itong biyahe ni Andaya. Marami akong mga kababayan, mga kaibigan na mga vloggers. Ang karamihan sa kanila, yung mga nagmumotor, mga nagbibisikleta. Marami akong mga pakikipag-ugnay ang ginagawa sa kanila. Request kung magkakamit siya. Pare ko, pwede bang magmotor ka dyan sa Andaya Highway? Makita ko man lang ang lagay. Hindi ako nakauwi kasi. Makita ko ang tunay na lagay ng kalsada. Nakita ninyo ang lubak-lubak na kalsada pagpasok lamang ng Andaya Highway. Lubak-lubak. Talaga namang mananakit, baka mabalian ka pa ng buto. Ngayon, hindi lamang lubak. Sabi ko na nga sa mga naunang broadcast ko nung araw, diyan ako pinanganak sa Bicol. Lumaki ako sa Sangay. 12 taon akong lumaki, ang unang buhay ko dyan na sa Sangay. In fact, ang tatay ko ang isa sa mga nag-supervise sa construction ng Sangay Tiwi Road. Yung nag-uugnay ng Sangay patungo sa Tiwi, Albay. Yung nagdaraan sa Bungalon. Ang tatay ko ang isa sa mga supervisors niyan nung araw. Diyan ako lumaki. Nakita ko ang kalsada simula sa Sangay patungo ng Naga City. Nakita ko, kinalakahan ko, tumira ako sa Naga nang ako'y 12 anyos na. Tumira ako sa Naga, doon ako nag-aral. Ang Legazpi ay malapit lamang. Sa loob ng nung araw, 2 oras Naga to Legazpi. That was 1950s. 1960s. Ang kalsada ng Naga to Legazpi, both ways, 1 lane. 1 lane papunta sa isang direksyon, 1 lane pabalik. That was 1950s, late 1950s. 1 lane papunta sa isang direksyon, another lane papunta sa opposite direction. Huling punta namin diyan, 2019, 2018 to be exact. Yung Naga to Legazpi kalsada, bahagi ng Maharlika Highway. Bahagi, kasama, parte ng Maharlika Highway. Naga to Legazpi. Aside doon sa mga diversion road, yung original, 2 lane pa rin. 1 lane in each direction. After many years, simula nang isinilang at nagkamulat ako hanggang ngayon, the same. Ano ang sabi ni Dizon? Mababalian siya ng buto. Kung kayo ay mapunta sa, ikukumpara lang natin, mababalian ng buto si Dizon pagpasok niya ng Andaya Highway. Pumasok tayo from Albay to Sorsogon hanggang sa daungan sa Matnog, Sorsogon. From Albay to Sorsogon, ang kalsada riyan,
pinakamasikip na ang 2 lanes in one direction. 2 lanes in one direction. Yung isang direksyon papunta ng Matnog, galing ka ng Legazpi, 2 lanes. Galing ka ng Matnog, papunta ka ng Legazpi, 2 lanes. 4 na lanes in both directions. Legazpi to Andaya Highway, 1 lane ang karamihan. Mapabalian ka ng buto. Ba't ko kinukumpara itong dalawa? Sabagat, ang mga lugar pong ito, and this is true to all other areas, pinatatakbo ng dynasty. Epekto ng dynasty sa development ng inyong lugar. Huwag na tayong magdiskusyon na, ang trabahong yan, DPWH yan Natutulog kayo sa mantikaan pag ganyan ang argumento natin. Sabi ko na nga kanina, DPWH ang implementing arm ng pera na galing sa mga congressmen, galing sa mga senador. Mga congressmen, mga senador ay mga miyembro ng political dynasties. Maliwanag ho ito, walang pagkiling dito. Records ng political dynasty sa bansa. Asa na yan? Records ng political dynasties sa bansa. Nawala na naman yung aking records dito. Okay. Records of political dynasties sa bansa. Family dynasty, provincial governors, 80%. Meaning to say, meron tayong 82 probinsya sa Pilipinas. 66 diyan pinatatakbo ng dynasty kasama ang Camarines Sur. Congressional members, dynasty. Meron tayong 318 congressmen, 255 diyan nabibilang sa political dynasties. Senador, meron tayong 24 na senador. 18 rito nabibilang sa political dynasties. Mga mayors, meron tayong 1,642 mayors sa Pilipinas. 871 diyan kabilang sa dynastiya na pamilya. Meron tayong 250 plus na mga pamilyang nabibilang sa political dynasties sa buong bansa. 250 plus family dynasties. Sila ang nagpapatakbo ng 80% sa probinsya, 80% sa kongreso, 18 sa 24 ng mga senador, at 871 sa 1,600 na mga mayors, 250 families. So anuman ang development sa inyong mga probinsya, nasa kamay ng mga dynastiya. Balikan natin ang kalsada. Pan-Philippine Highway, Maharlika Highway. Nandoon si Vince Dizon, pagpasok ng Andaya Highway, nagkalasog-lasog ang kanyang mga buto. Yun ang sabi niya. Nagkalasog-lasog ang kanyang buto. Sadly, ang Camarines Sur ang isa sa mga matatagal ng pinatakbo ng dynastiya. Mga Villafuerte sa Camarines Sur. Wala tayong personalan dito, data lamang ang pinag-uusapan natin. And mind you, hindi ko sinisingle out itong mga Villafuerte. Halimbawa lamang ito ng dynasty na nagpapatakbo ngayon diyan sa Pilipinas, na sanhi ng pagkakalasog-lasog ng mga buto ni Vince Dizon nang pumasok siya sa Andaya Highway. The tattered, the neglected, the shameful condition of Maharlika Highway because of their overseer political dynasties. Camarines Sur, dynasty.
Ako po, sabi ko na nga, dyan ako pinanganak eh. Natatandaan ko nung araw, ang tatay ko aktibo rin sa mga ganyan. Ayaw niyang pumasok sa politika. Ang tatay ko sabi nga nila, ang unang-unang American educated principal ng aming lugar. Natuto siya sa straightforward na filosofiya sa buhay. May kasalanan ka, parusahan ka. Nagkamali ka, magdusa ka. Nagnakaw ka, pagdusahan mo. Yun ang prinsipyo. Nung tatay ko nung araw ay pinaimbitahan itong mga politiko na ito. Naalaala ko, hindi lang politiko, mga negosyante. Lilin, pamilya ng mga Lilin. Pamilya ng mga Mall. Pamilya ng mga Fuentebella. Pamilya ng mga Villafuerte nung araw. Kasi bakit? Gawa nung araw, like for example, itong Villafuerte for example. Nagsimula itong panunungkulan nila riyan sa Camarines Sur. Noong pang panahon anong pangalan nito? Hindi si Luis may tatay ito. Mariano, there you are. Mariano Villafuerte. Mariano Villafuerte. Yan ang natatanda kong pangalan Bagaman hindi ko na nakita sapagat siyaan ay panahon pa ng mga Kastila. 1928. Mariano Villafuerte. 1928, kinatawan na ito, representative na itong si Mr. Mariano Villafuerte from 1928 to 1934. American period. Naging governor ito ng 1942 hanggang 1945, panahon ng mga Hapon. 42 to 45, Mariano Villafuerte. Yun ang unang paghawak ng mga Villafuerte sa Camarines Sur. Ang sumunod sa kanya, ang kanyang anak. Ito ang inabot ko na ito. Si Luis Villafuerte Sr. Inabot ko na ito. Sabagat siya, hanggang sa kasalukuyan, ang nagpalit-palit. Parang binabalasa lang ang pagpatakbo ng Camarines Sur. 2nd District, 5th District, 3rd District ng Camarines Sur. Simula ever since after the People Power Revolution, hawak na ng mga Villafuerte ang Camarines Sur. Again, wala tayong masamang tinapay sa mga Villafuerte. Binibigay ko lang ang halimbawa na ito sapagkat this is identical in almost all places in the country diyan sa Pilipinas. Villafuerte family. 1923, 1928, 1934, Mariano Villafuerte. Hanggang 1945. A span of many years, 1928 to 45. Almost 20 years. Panahon ng Amerikano na mayagpag na ang mga Villafuerte sa Camarines Sur. Kaya, kung ang mga batik-batik na kalsada na yan dyan ay epekto ng dynastiya sa Camarines Sur, walang natutuhan ng mga Bicolano. Walang natutuhan at bulag, bengi, pepe ang mga Bicolano. Sa mga after ni Mariano Villafuerte, umupo na si Mr. Louis Villafuerte, Sr. Sila ang may-ari, nagtayo sila ng radio station dyan, DWLV, dyan sa Naga. Now, simula kay Mr. Luis Villafuerte Sr., pinagpasapasahan na ang Camarines Sur. Tingnan natin itong record na ito. Luis Villafuerte Sr. Dito muna tayo sa pagiging congressman muna. Noong araw, panahon na ni Cory Aquino, ni Marcos, 1984, hindi congressman ang tawag natin rin sa kanila, assemblyman. Martial law period, assemblyman. So, si Luis Villafuerte, 1984 hanggang 86, bago ang martial law, bago ang people power, assemblyman siya sa ilalim ng Marcos administration. 1984 to 86. Pagkatapos niyan, nung siya ay matapos na sa 1986,
Ang kanyang mga anak naman ang nagsimula na umusbong. Sa pagiging assemblyman, tatay nila muna, Luis Villapuerte Sr. Yung tatay, si Mr. Luis Villapuerte naman, naging governor din. Pagkatapos na hindi na pwede sa pagiging assemblyman, governor siya. 1995 to 2004. Pagkatapos ng 2004 governor, balik siya bilang representative. Second District, 2004 hanggang 2010. 2004-2010, 6 years. Pagkatapos niyan, hindi pwede siya doon sa 2. Takbo siya doon sa 3. District 3, representative. District 3, from 2 to 3. 2010 and 2013. One term. Bakit? Sabagat, nagpalitan siya ng kanyang anak, Luis Raymond or El Rey Villapuerte, na naging gobernador naman nung siya ay congressman. 2004-2013. Palit uli silang magtatay. 2016. Balik siya bilang representative. And then pumasok na, pwede nang kumandidato yung anak niyang isa, si Megs, na siya ngayong dati, nagpalit siya ng sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid. Tatay na pala. Megs Villapuerte, anak ni El Rey Villapuerte. Sila naman dalawa. Wala na yung tatay nila, lolo nila, wala na eh. Si Luis, wala na. So sila namang mag-aama ang nagpapalitan. Luis o El Rey, yung mga anak niyang si Megs, at saka si Luigi. Sila naman ang nagpapalitan. Governor, Representative District 2, Representative District 1. Hanggang ngayon, sila ang tatlo ang mga nandiyan. Palit-palitan lang. Ito po halimbawa sa mga kaganapan sa iba pang mga probinsya, especially Visayas and most especially Mindanao. Ano ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa? As I've said, ang mga kalsada, ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo sa tao, sa ekonomiya, sa bansa, dinadaluyan ng ekonomiya. Kung ang namamahala ang doktor ng probinsya ay sila-sila, dikta ng kanilang kapangyarihan sa puder, nakikita sa resulta ng serbisyo. Nagkalasog-lasog yung buto ni Vince Dizon nang pumasok siya sa Camarines Sur. Pinabayaan, sapagat hindi naman sila accountable na sa tao eh. Sapagat ang tao bulag, pepe at bingi na sa kanila. Bakit? Kapag eleksyon, gasino na yung mamigay ka ng pera riyan, hindi naman sa iyo ang pera eh. Naalala ko tuloy. Diyan sa Camarines Sur, sa paglibot ko na ako'y huling naandyan, nakasabay ko pa nga itong si Eria, sa aeroplano eh. Sa paglibot-libot ko sa Camarines Sur, ang magandang lugar lang na mapupuntahan mo riyan ay yung kanilang, anong tawag niyan? Water Sports Complex. Yun lang ang pwede ninyong puntahan na maganda. Water Sports Complex. Pag-aari nila yan. Yun ang masaklap kapag ang isang lugar ay pinatatakpo ng isang dynastia. Sabi nga ng isang tanong doon sa research study na binasa natin, can local dynasties be blamed for bad national roads? Ang sabi ng research, ito ang kanilang findings. Yes and no. No, sapagkat sabi na nga ng ilang mga nagpapatakbo ng mga kalsada, because it is the responsibility of the Department of Public Works and Highways. But yes, they are responsible because the local politicians are the ones
that dictates yung local politicians. Sila ang nagdidikta. They dictate the quality, where to go, where to place, ano ang gagawin, nasa kanila. Hindi pwedeng maghugas ng kamay ang mga politiko natin na wala silang otoridad, walang puder. While the national agency, like the DPWH, manage national roads. Ito yung research work ito hindi ito galing akin. Samantalang ang DPWH ay siyang nagmamanihar, nagpapatakbo sa mga kalsada nasyonal, maging mga anong tawag dyan? Interlink highways, national highways. Ang mga local executives, ang mga congressmen ay may kamay na idinadaw-daw sa mga proyekto na ito. Like for example, project cycles, kung saan gagawin, ano ang gagawin, budget approval, magkanong kailangan pera, saan nalalaan ng pera, and then, sad to say, hindi lang sa kamay ng DPWH ang pagpili ng mga contractors, sa kamay ng mga congressmen at ng mga local executives. Meron silang say. Kaya siguro, kung ayaw ng DPWH ng ipinipuwersang kontraktor ng congressman, hindi nagkakaroon ng malaking ayos ng kalsada. That is the reason why siguro nagkakalasog-lasog yung mga buto ni Vince Dizon nang pumasok sa Andaya Highway. Ano pa ang mga research results? Ang political interference, pakikialam ng mga politiko, congressmen and governors sa mga proyekto nasyonal. Ito yung research study. Local officials often interfere in the national project management cycle, influencing the roads, the priorities, and how funds are spent, sometimes sa magitan ng non-legitimate means. Ibig sabihin, ayon ito sa De La Salle University study, madalas sa pamimwersa, especially sa share, 25% ng funding ng mga infrastructure projects na ito. Corruption, kickbacks and ghost projects. Findings ito ng Transparency International naman. Ayon sa kanila, collusive deals, pagsasabwatan ng mga magsasagawa ng kalsada like DPWH, collusive deals between corrupt executives or local officials and congressmen and the contractors. Kita naman ninyo yung mga diskaya. Kita naman ninyo yung mga nasa sangkot na mga congressmen natin. Nakakita naman ninyo yung mga senador na nasa bilangguan na natin. Yun ang patunay nito. Kaya yung nangyayari riyan, nagkalasog-lasog ang buto ni Vince Dizon nang pumasok sa Andaya Highway, mas siguro kailangan maimbestigahan bakit nagkalasog-lasog yung mga buto ni Vince Dizon. Meron silang kapangyarihan sa budget. Meron silang kapangyarihan sa tinatawag na oversight. Meron silang influensya. Meron silang 25%. Personal interests. Sa broader context nitong mga nangyayari ngayong kababayan, yung mga masasamang mga kalsada, yung mga sinasabi nating the tattered, neglected, shameful condition
of Maharlika Highway in connection with the overseer, the political dynasties. Ang mga ito ay hindi natin mapasusubalian. In essence, ayon sa malawakang konteksto nitong mga usapan natin na ito, yung mga LGU, anumang paghuhugas nila ng mga kamay, ay hindi nila maalilinis ng husto ang mga pagtuturo ng mga daliri sa kanila, sabagat directly and indirectly na andiyan ang kanilang daliri nakadaw-daw sa mga proyekto na ito. Like mga flood control projects, for example. Huwag nating sabihin na mga engineers lamang dito ang sangkot, na mga miyembro lamang ng DPWH dito ang sangkot, na andyan ang kamay, ang galamay ng political dynasty. Bakit natatakot itong mga inhinyero natin? Bakit natatakot itong mga contractors natin na hindi yumuko, hindi yung lumuhod kay congressman o kaya kay governor sa kanilang pagpili ng mga contractors? Kaya nga ba't obligatory na yung 25%? Meron nga akong alam riyan undersecretary lang na humihingi pa ng 18%. Wala ito sa construction industry. Nasa Department of Education. Undersecretary noong mga panahon ni Marcos, ni Duterte, 18%. Para lamang mabigyan sila ng kontrata sa pagbili ng mga ekipahe sa Department of Education. Bakit? Political dynasty. Okay, undersecretary ako sa DepEd. Pero ang kapatid ko congressman, ang tatay ko gobernador, kontraktor ka, hindi mo ako pagbibigyan sa 18%? Gusto kong bumili ng mga old models ng laptop Humihingi ako ng 18% lang naman 18% lang pare ko Bahala ka mag-jack up ng presyo ng laptop. Basta 18% ng total cost sa akin. Siya naman. Siya ang provider ng mga laptop. For example. Hindi mo ba pagbibigyan yun? 18%? Paano ikaw ang tatay mo contractor sa kalsada? Doon ka sa lugar ni governor at saka ni congressman. For example, Camarines Sur. Hawak mo yung District 1, District 2, District 5. Governor, tatay, congressman, magkakapatid. Saan ka pupunta? Dynasty yun At sapagat dynasty, hindi lamang sa terminong ito sila mamamayagpag. Next term, kagaya ng pinag-uusapan natin dito. Mariano Villapuerte, for example. 1928 pa, naandyan sa kapangyarihan. 2026 na nandyan pa sila. Wala na yung lolo, yung grandfather, great-grandfather, wala na. Nandito na yung mga apo sa apo. Congressman, 2nd District, Congressman, 3rd District, Congressman, 5th District, Governor, saan ka pupulutin riyan? Sabi ni Mr. Dizon, nagkalasog-lasog ang aking buto Sino reklamuhan mo? Nagkalasog-lasog ang buto mo nung pumasok sa Andaya Highway Delikado. Ang termino mo ay nasa kamay ng presidente. Paano kung kaalyado ng presidente? Yung mga masasagasaan mo riyan. Dynasty yung mga yan. Sa madali sabi, from 1923, baka hanggang 19 kupong-kupong, sila pa rin, wala ka na sa DPWH. Ganyan ang kapangyarihan. Ganyan nakatatakot. Yung mga construction natin sa mga kalsada ay hindi po yan nangyari ng walang mga kadahilanan. Hindi yan nangyari ng walang mga inuusbungan. Entrenched power. Naka-embed, nakabauna years and centuries sa kapangyarihan. Ala ka nang magagawa riyan. Unless
natanggalin mo ang dinastiya sa magitan ng batas sa saligang batas ng Pilipinas. Mataka mo yan, nagkalasog-lasog yung mga buto ni Vince Dizon sa bakatang Maharlika Highway ay tattered, warat talaga, ginahasa, neglected, pinabayaan, hindi na si kaso. From 1965, naayos lamang na lagyan ng mga patsi-patsi. 1997, Fidel Ramos time. Napabayaan uli, pinagsikapan sana ni Noynoy Aquino na patsi-patsihan. Wala rin nangyari. Salamat ngayon, 2026. From 1965, sabi ni Dizon, hindi pwede ang patsi-patsi. Ngayon, yung mga local politicians natin dyan sa Camarines Sur, nagkanya-kanyang picture taking, katabi. Isa lamang ang naisip hiwatig niyan, ako ang kapangyarihan dito. Ikaw, DPWH, at the pleasure of the President lamang ang panunungkulan mo riyan. Huwag mo kaming sagasain dito sa bakit kami nandirito simula pa noong 1923. Political dynasty. So, paano natin mariresolbahan itong mga tattered, warat-warat, neglected, and nakakahiya, shameful na Maharlika Highway? Number one, kailangan natin ng major surgery. Ang punot dulo nitong mga ganitong kasalaulaan riyan ay ang mga provincial governors. 66 out of 82 mga political dynasties. Mga congressmen, 318, 255 dito political dynasties. 18 sa 24 senador political dynasties. 871 sa 1,642 na mga mayors political dynasties. All in all, 250 families ang nagpapatakbo lamang ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya huwag tayong aangal sa mga reports na itong sinasabi ng mga pinagkunan natin ng mga data na ang poverty at inequality sa Pilipinas ay dahilan sa political dynasties. Ang poverty at inequality sa Pilipinas ay dahilan sa kawalan ng mga maayos na mga kalsada. Farm to market roads, tinalakay natin last week. Kinumpara natin ng Amerika. Sa Amerika, 67% ng lahat ng klase ng kalsada sa Amerika, majority riyan ay farm to market roads. Malalapad, well-maintained. Baka naman sabihin ng mga pilosopo natin dyan, bilyonaryo, trilyonaryo ang Amerika, tayo naman ay third world country Bakit tayo ganyan? Tingnan naman ninyo ang trilyon, bilyon na mga ninakaw ng mga politicians, ng mga contractors, ng mga empleyado ng gobyerno. Kung ang mga ninakaw na ito ay napunta sa tamang bagay, sufisyente ang mga farm to market roads natin. Wala. Bakit? Ang dikta kung saan pupunta ang pera, kalahati niyan sa bulsa nitong mga politiko natin na ito. That's why ang poverty at ang inequality riyan ay matindi, sabagat 25 hanggang 45% ng mga proyekto ng gobyerno nabubulsa ng mga taong ito. Malaki ang disparity, pagkakaiba ng yaman, wealth distribution, nakabimbing lamang sa Metro Manila, sabagat diyan lamang sufisyente ang mga kalsada. In spite of that, may mga highways tayo, skyways, kung ano-ano, barado pa rin ang trapiko.
Bakit? Sabagat ang sentro ng komersyo, ang ugat na dumadaloy sa mga komersyo natin, nakasentro lamang, malapit sa puso. Walang daloy sa paa, walang daloy sa kamay. Sabagat meron tayo mga dynastiya na humahad lang dito. Kaya ang wealth distribution unequal. Lumabas ka sa Metro Manila, walang makain ng mga mangingisda, walang makain ng mga agrikulturista, ang mga magsasaka, walang pera. Sabagat hindi nakararating sa kanila ang grasya ng pagdaloy ng ekonomiya ng komersyo diyan sa bansa. Marami pa sana tayong nais na tukuyin, mga kababayan. Nakasasakit lamang ng damdamin itong mga natutuklasan ko rin sa magitan nitong mga dokumentong mga natutunghayan natin dito. And I hope that our Filipino people will wake up soon. Wag bukas, wag makalawa, ngayon na. Ang Maharlika Highway nakaririmarim, wasak, warat, napabayaan, nakahihiya. Dahilan sa mga overseer, mga nagbabantay na mga political dynasties natin diyan sa bansa. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Yan ang ating insights, mga kapitbahay. Bahagi ng ating Fun Saturday. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! At kagapay po ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Tandaan lamang lagi, mga bayang kong minamahal. Puso ko sa bayan ko. At ang ating insights ay tinig ninyo. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Paglilingkod sa bayan for many centuries, many decades. Public service. Ito ang ating ugnayan, puso sa puso. Ugnayan, pakinggan. Last segment na tayo ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Ang aking